May mangyaring masama kay Tatay Digong, lagi niyong tatandaan ng sinabi niya. Kung mamatay ako, dalhin ko na lang kayo sa doon sa impyerno. At huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo doon. O na tayo lahat. Kayo, ito. Huwag kayong matakot kay Satanas. Kasi pagdating ninyo, pakitaan ko kayo ng eksibisyon. Sabi, Satanas, tumabi ka na. Dumating na ang presidente ng Pilipinas na papalit sa iyo. At sino ba ang may kasalanan sa PhilHealth? Etong 74 billion, it was Chis Escudero who ordered 74 billion pesos of PhilHealth to be zero. Napakalupit mo, Chis Escudero. Nakakadami ka na, Chis. Eto pa po. He was the brain. Siya ang utak sa pagtatanggal ng 50 billion from 4 piece of DSWD. Kita nyo mga DDS? Si Chis Escudero kung bakit wala kayo natatanggap na 4-piece, mga animal! Bakit hindi kayo magalit kay Chis, mga DDS na nasa 4-piece? Napakadami mga pumatraso sa atin ni SpongeBob SquarePants. Unang-una na po dyan, ang impeachment, kung saan binaboy niya, kung saan tinarantado niya ang impeachment. 4th week, 4th month, naging 4th ever. Number 2, ang 142 billion insertion kung saan nagpamudmud siya sa kanyang mga demonyong senador para manalo siya at makuha niya ang Senate presidency. Pangatlo, eto pong flood control na tiba-tiba. Siya daw ang pinakamahirap na senador pero siya ay nagre-regalo ng 50 million pesos na singsing. Makasuhan na to si Chis Escudero. Mabigyan na to ng leksyon. Sukdulan ang kasamaan ng hayop na to. Hindi lang po sa pera na umaapaw na kinurakot niya, pati po sa moralidad na inabuso niya, pati po sa konstitusyon na inabuso niya. Bong Revilla at Jinggoy Estrada sinampahan na ng graft at plunder case ng NBI Bulacan. Hindi na talaga natuto. Matapos maabsuelto noon, pinakakasuhan ngayon ng NBI Bulacan sina former Senator Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Kaugnayan sa pagtanggap umano ng porsyento sa flood control projects. Aray! Daritong exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Hindi naman si resigned Congressman Zaldico ang pinakamalaking pangalan sa listahan ng mga pinakakasuhan sa flood control scandal. Sa nakuhang dokumento ng Billionaire News Channel dated November 20, 2025, nagpasa ng motion to include additional respondents para isama si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa mga dapat kasuhan ng 2 counts of graft. Ang ebidensya ng NBI ay base sa affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kasama rin sa mga pangalang ipinadadagdag nila. Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ayon kay Bernardo, noong nakaupo pa si Revilla sa 19th Congress, humingi raw ito ng listahan sa kanya ng mga pwedeng pondohan na proyekto para makatulong sa kanyang election campaign. 25% umano ang hininging commitment ni Revilla sa kanya. 6 na cardboard boxes na may hindi bababa sa 20 million pesos at isang paper bag na may 5 million pesos ang itinurn over umano ni Bernardo kay Revilla. Absuelto sa plunder case si Revilla noong 2018 kaugnay ng pork barrel scam. Ang co-accused noon ni Revilla na si Senador Jinggoy Estrada, pinasasampahan din ng patong-patong na kaso ng NBI. Ayon sa NBI, ang personal relationship ni Estrada at Revilla ay malaking factor sa kung paano sila nagkaroon ng linya pagdating sa kickbackan. Basihan din ng NBI ang affidavit ni Bernardo na matagal na rin silang magkakilala ni Estrada at 2010 pa lang, binabakapan na raw siya nito para maging regional director. Ilan pa sa mga pangalan sa dokumento ay sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretaries Bernardo at Catalina Cabral, dating Regional Director Gerard Opulencia at dating District Engineer Henry Alcantara. Bribery, graft at plunder ang charges na isasampa sa ilalim ng batas, non-bailable ang plunder. Sinubukan nating hinga ng komento ang NBI kung ano pa ang pinagbasehan ng kanilang rekomendasyon na kasuhan ang mga ito bukod sa testimonya ni Bernardo. Pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Revilla at Estrada. Hindi na sila nadala, no? Grabe, no? Iparin mo na to, Jinggoy! I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver. Nasa yung waiver! Kala mo makakalimutan namin yan, ha? Anak ka lang po. Anong petsa na, Jinggoy? Kukulong ka na, hindi pa nasa yung waiver. Si Jinggoy nagpaplanong tumakas. Ano sabi ng ombudsman? Kinontra ng ombudsman ang planong pagbiyahe abroad ni Senator Jinggoy Estrada ngayong holiday break. Ayon sa ombudsman, may 2 nakabinbin na motions to travel daw ang senador. Isa sa Japan ngayong Desembre at isa sa 3 bansa sa Europe sa Enero. Maghain na raw sila ng written opposition sa Sandigan Bayan para sa mga planong biyaheng ito ni Estrada. Naharap na raw kasi sa investigasyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects ang senador. Nako, yan. Kinontra na ng ombudsman. Kasi naman, Jinggoy, hindi ka pwede lumabas, hindi ka na babalik.
Tinutupad na ng presidente ang sinasabi niya magpapasko sa kulungan. At na tayo sa Napoles issue. Hindi nga natapos, kita mo nagnakauli. Bobo kasi ng iba mag-isip alam naman talaga nila yung totoong due process. Pero magbibida-bida na magsasabi, nahuli lang maliliit na isda. Yung nahuhuli po ay yung actually ghost project. As in, wala po talagang ginawa. Ayan ang inaresto muna ng Pangulo. Zero project, ghost. Ngayon, itong mga to, pabibigat to. Malaking isda nga Bibigyan ka ng 100 ng abogado niyan. Gagawa yan ng proseso para sobrang i-delay. Kaya ginagawa po ngayon ng administrasyon, yung hindi na sila makakaporma pa. Na kapag hinain sa kanila ay talagang magiging lantang gulay sila at walang magagawa kundi pumasok sa selda o sa oblo. Ang motibo ng presidente ngayon, lahat na ayon na sa batas. Presidente, nilalakaran niya talaga konstitusyon, batas, due process. Kaya dapat daw mag-ingat ang korteng payagan itong makalabas ng bansa. Pinagsusumite ngayon ng detalyadong dokumento si Estrada kaugnay ng kanyang planong bakasyon. Una nang pinakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa ombudsman si Estrada dahil sa pagtanggap umano ng milyon-milyong kickback sa flood control projects. Hindi ka na natuto sa pagkakamali mo. Siguro nasa isip nito ni Jinggoy at ni Bong, pare, hindi natin na perfect na karaan, baka ngayon ma-perfect na natin. Kabisado na natin, pre. Perfect na to, pre. Try pa natin isa pa. Perfect na to, pre. Lusot na lusot. Boundary. Wala kang puso, hayop ka!